Hi guys! Pag-usapan natin ngayon ito. Kasi namataan ko lang siya sa labas. So pag-usapan na lang din natin. Ayan, laki na. Ang dami ko na nito. This is what you call the trailing heart leaf variegated Hoya. Wala ako sa collection ko nung normal nito. Yung pinaka-green lang ang color. Now, let us talk about it. Yung care niya, kung paano niya siya aalagaan. But before that, please do like, share, and subscribe to your Lola's channel and hit that notification button just in case na may gusto kayong matutunan about sa pagkikare ng mga alagang halaman ng Lola. Okay, balikan ko kayo. Alam nyo ba na ang Hoya is napaka-sensitive pagdating sa mga pest? Isang pest na type lang, isang uri lang ng pest like scales, aphids, or something. Nako, kayang-kaya na kaagad sirain o kayang-kaya na kaagad patayin ang buong ito. Isang ito. Actually, this one is just parang a cutting from another plant na peste. Tapos sinave ko yung part na buhay pa. So ito, awa ng Diyos, dumami na at lumago na. Pero kung hindi ko na-save agad yon, nako, malamang wala na akong heartleaf Hoya. So yun ang isang pakatatandaan ninyo. Pag nilalanggam na ang inyong Hoya, magduda na kayo, start na kayo mag-spray ng mga pesticides, kung ano man yung ginagamit yung pesticides para sa certain na peste na mapupunta sa Hoya ninyo. Kasi napaka-sensitive nito, napaka-maramdamin nito. Ngayon, one technique ng Lola, para halimbawa, hindi na siya mapeste or maiwasan yung peste is, kung mapapansin nyo, nakahang na siya. Kasi doon sa taas, hindi siya masyadong napepeste. Minsan nagkaka-aphid siya, pero ang aphids is more parang mas madali siyang makontain kaysa sa scales. Once na ang Hoya nagka-scales, nako, kalimutan nyo na. I-cut nyo na kagad yung isa-salvage nyo pa or yung mabubuhay nyo pa, kung hindi, wag na. So, pag-usapan naman natin yung kanyang mga basics. So, ang basic na ginagamit kong soil is yung tinatawag na gritty mix, which is your cactus mix. Kung wala kang gritty mix, ang Hoya pwede siyang mabuhay sa coco chips. Pero ako, I do prefer cactus mix. Ayoko ng coco chips kasi pag coco chips, dilig ka ng dilig. Kasi lagi siyang tuyo. Pero pwede mo rin siyang idikit sa bark na sinapalan o tinapalan ng o tinalian ng pit mo ng moss o yung mga sphagnum moss. Pwede rin naman yon. Kaya lang, hindi ko rin prefer yon kasi lagi ka rin yon dilig ng dilig. So, ang prefer ko is itanim siya sa cactus mix, which is much better. Yung gritty mix na ginagamit nyo sa cactus nyo, pwede nyo rin itanim yung Hoya nyo doon. Pero mas better din kung lalagyan nyo ng konting sphagnum moss yung soil. In my case, may sphagnum, coco peat lang to, tsaka sphagnum, at tsaka, ayan, kung mapapansin nyo, ang hirap kasi ayan, medyo namumuo na yung lupa niya. So, kaya kinuha ko to ngayon doon is kasi medyo kakawkawin ko na yung lupa niya. So, gritty mix yan. May pumice, the same thing, tapos organic at saka inorganic. Ang pumice nito is nasa around 50%. Ang peat moss at saka coco peat, nasa 30%. Then the rest, yung mga ginagamit ko ng mga dinurog-durog na dahon ng malunggay, sampalok, etc. Yun ang pinakalupa nito. So, gustong-gusto ng Hoya ng mahangin at maaliwalas na lugar. Ibig sabihin, hindi niya gusto ang direct sun. Pero ang gusto niya, yung parang yung hindi naman shaded, yung bright indirect sun ang gusto niya. Pero matakaw dito sa liwanag, in fairness. Pero pwede rin naman siya sa konting-konting moderate lang na shade part ng inyong bahay. Wag lang yung sobrang malilim. Kasi mag-etiolate ito, hahaba, pero yung dahon ang liliit. Tapos bukod sa ang liliit ng dahon, parang papangit siya dahil ang nipis-nipis ng sanga, hindi magiging kasing ganda nito. Tapos mag-almost green siya. Sandali, pinagpapawisan Lola, magpunas muna ng towel. Susmi, yung Marima, napaka-init talaga ng panahon sa Pilipinas. Ngayon, kung ang tanongin naman sa akin ay kung kada kailan ko to dinidiligan, once a week, dinidiligan ko siya. At pag diniligan ko siya, talagang basang-basa siya, as in, umaapaw pa. Dahil nakasabit naman siya at lagi siyang nahangin, ang dali-dali lang kasi niyang matuyo. Pero once a week lang ang dilig kasi just like cactus, may pagka-succulents din ng Hoya. Ngayon, may didiscuss tayo na something na hindi laging nadidiscuss, yung propagation. Sabi nila, ang propagation ng Hoya, isang kind lang, which is yung cutting lang talaga. Yung pag kami humaba na dyan, tapos nakita nyo may ugat, wala kasi akong sample dito. Pero yung mga sanga na yan, pwede nyo nang ikat yan. Pag kinat nyo yan, kailangan patutuyuin nyo yan ng at least 24 hours bago nyo i-replant sa the same pating soil mix. Hindi na kailangan mga special soil mix. Kung ano yung soil mix ng nanay, yun na rin yung soil mix ng anak. Ito pwede ko na actually itong putulin kasi may nakikita na akong small roots. Ayun may mga root nodes na yan. Pwede ko na itong putulin. Kaya lang ayoko, nagagandahan pa ako sa kanya, so hindi ko muna siya i-propagate that way. Ngayon, another form of propagation ng Hoya, maniwala kahit sa hindi, is nakapagpa-seeds ako nito. Kaya lang, mga darling, pag namulaklak kasi siya, nanghihina siya, pumapangit, basta pag namulaklak to nanghihina. So that was the first and the last time na pinabulaklak ko siya at pinaseeds ko siya. Yung mga sumunod, hindi ko na pinapaseeds, hindi ko na pinapabulaklak. Pag namumulaklak siya, yun, hinahayaan ko lang yung bulaklak.
Pero kapag ka medyo alanganin na, nakikita ko na nanghihina yung mother, kinakat ko na yung bulaklak, wala akong pakialam kasi ang habol naman natin dito, yung kanyang mga foliage kasi nga ang ganda ng variegation niya. Kung mapapansin nyo, hindi ko tinatanggal yung mga alikabok sa dahon. Hindi ako nagpupunas ng mga alikabok sa dahon. Alam niyo bakit? Minsan kasi nakakatulong yan lalo na kapag katulad yan, ang init-init sobra ng panahon. Hindi nyo lang napapansin, meron ding farina ang mga hoya. May white powder siyang nasa dahon niya na pag pinunasan niyo yung alikabok, masasama yon. Hayaan nyo na siya. Paminsan-minsan, pwede nyo namang isprayan ng tubig, pero wag ninyong pupunasan yung dahon niya. Lalo yung mga hilig dyan sa mga display sa indoor na gustong-gusto lang nilang pan-display yung mga halaman nila, punas sa mga dahon. No, kasi it will facilitate, lalo bawa may peste dito, natatransfer mo sa ibang part, imbis na may maliligtas ka pa, hindi mo na maliligtas. Well, another thing na gusto kong i-discuss sa propagation, so yun nga, meron na tayong cutting, yung tinatawag nilang hindi nabubuhay. Sabi nila kalokohan lang daw na mapopropagate itong hoya na to sa ganong klaseng pamamaraan, which is, ito, yung pagtatanim ng dahon. I beg to disagree, medyo matagal. Oo, inaamin ko naman na matagal bago siya mapropagate sa ganitong pamamaraan. Actually, eto, alam niyo kung ilang taon na to? 5 years. Hindi pa rin siya namamatay, di ba? Pero may paraan para magamit yung propagation nito ng mas mabilis kaysa sa the usual. Ito kasi pwede nyo, maganda kasi, minsan, pagpapasko, nag-gift ako sa mga kaibigan ko kasi, ito, hindi talaga ito mamamatay. Ang tagal-tagal na nito, tingnan nyo naman yung lupa nyo, said na, o gritty mix din yan. Said na yung lupa niya, buhay pa rin siya. Actually, may ugat ito. Ito, bago ito mamatay, sisiguraduhin ko sa inyo, may mangyayari dito. Pero bago pa man mangyari yon, ganitong gawin nyo para mangyari yon, ha? Nakita nyo, may biak. Yan. Kumuha kayo ng blade, biakan nyo lang ng konti dyan. Ito actually biak to. Sagad yan, ha? Biakan nyo lang. Pero wag masyado. Pero just be sure na yung blade na gagamitin nyo, malinis. Tapos ito, hindi muna ilalagay sa may bandang labas o sobrang mainit na lugar. Kailangan, doon muna siya sa shades. Tapos kapag nag-dry na yung pinaka-scar niya, okay na yan. Pero 50-50 tayo dito, ha. Pagdating sa dahon, inaamin ko naman na medyo matagal at saka may kahirapan, pero hindi imposibleng mag-propagate ng hoya sa pamamagitan ng leaf cutting, yung petiole cutting na tinatawag, kasi yung leaf niya, hindi naman yun yung pinakadulo, kasi pakita ko sa inyo, ha. Ito talaga, kailangan kasama itong tangkay na ito, hanggang dyan. Yung pag tinuklap nyo siya, yung kusa siyang matutuklap, dapat ganun. Hindi pwede yung gupitin nyo yan ng gunting, hindi pwede. Kailangan kasama talaga yung buong yan, ito. Kailangan yung kusa siyang matutuklap. Well, actually, madali lang naman to. Pagka nadiligan nyo to, tapos sumipsip ng tubig to, pag ginanyan nyo, madali talaga matanggal din ng dahon, lumulutong siya kapag busog siya sa tubig. Tapos, kapag biniak nyo ganyan, malalaman nyo kapag ito ay magpropagate na. Kasi kusa itong mamamatay. Habang namamatay ito, may binibuild up ito sa roots niya. Yung binibuild up niya sa roots niya, actually, yun yung pwede nyong i-propagate at itanim. Medyo mas mabilis ng tumubo yun kaysa sa the usual na propagation ng dahon. Ito kasi kahit ilang taon mo to, wala, hindi ito magkakaroon talaga ng sibol. Pero kapag biniak nyo ng ganyan, ito mangyayari. Ito, ha, magkasintanda ito at saka itong isang ito. Pero mas nauna itong mag-form nung sinasabi ko sa inyo na pwede nyong ipam-propagate. Ito siya. Ayan. Kung mapapansin nyo, biyak din siya sa gitna, di ba? Oh, tapos namamatay na siya. So, ibig sabihin, pag namamatay na siya, may nabubuo na sa loob, sa dulo niya. Which is, magagawa siya ng parang, ayan, no, kung mapapansin nyo. Ayan. Mag-create siya ng parang kamote. Ayan, no. So, kung nakikita nyo, ayan, pwede nyo nang itanim to. After siguro mga 2 weeks, 3 weeks, may tutubo na dito. So, ito yung isang paraan, again, ng isa pang propagation. Sorry, hindi ko mapakita sa inyo yung may tumubo na, ha. Pero alam nyo naman na pag may patatas na ganyan at may ugat ng ganyan, alam nyo naman na sigurado may tutubo dyan. Kasi pinamigay, nakalimutan ko mag-reserve, pinamigay ko yung ibang propagation ko ng leaf cutting para patunay na talaga. Yung isa ko nga hindi siya namatay, hindi siya nagganto, pero may tumubo na lang sa kanyan ganto. So, kung talagang gusto niyo mag-propagate ng hoya through leaf, pwede naman yung mga binibigay sa inyong Christmas gift na ganto. Huwag niyong itapon. Mabubuhay pa talaga yan. Tapos dadami yan. Magkakaroon ng sibol yan. Just lagyan nyo lang ng biak ng konti dito. Huwag naman yung katulad ng sagad dito. Ito napasagad ko to kaya ang bilis yung ang bilis lang nag-produce ng patatas Huwag sobrang sagad, siguro konti lang. Piyakin nyo lang and then magproduce siya ng ganyan. Ito pwede nyo na tong itanim. Actually ito itatanim ko dun sa nanay niya kasi ayoko na magdagdag. Ang dami ko ng paso na nakahang. Natutuwa pa naman ako dito. Very slow growing ang hoya. Yan pawis. So grabe. Ang init. Very slow growing ang hoya. Pero napakaganda at napakatagal mamatay ng foliage niyang napakaganda. Okay guys, it's always your Lola with an H, L-O-L-A-H, Bong Lim here saying, happy plant, happy life. Sana may natutunan kayo. Happy planting your hoya, ha. At huwag kayong mawawalan ng pag-asa pag may nagbigay sa inyo ng magandang dahon ng hoya na nakatanim na siya lang mag-isa katulad nito. Okay, salamat po.